May kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Mga kabanano, tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte at yun talaga ang dapat gawin itong mga lumalaban ngayon siya at naninira sa kanya, no? Ang timing daw ng paglabas ng issue na ito laban sa kanya ay itong midterm election, no? Para magpasikat itong mga taong nasa likod, no, na para siraan itong si VP Sara, para tibagin yung kanyang solid na mga boto, no? Sa bagay itong si Sara, Vice President Sara Duterte, hindi naman ito tatakbo ng pagkasenador. Ito kasi preparation para sa 2028 laban sa kanya. So, hinamon niya itong sinabato-bato, ay sinalas kanya. Silas Kanyas kasi mga kabanat, yung nagsalita na naman, no? Dito, kita nagsalita na naman sa media, no, laban kay VP Sara Duterte, na tandaan natin nung nakarang hearing kasi nung panahon pa ni President Duterte, ni isang word ay walang binanggit doon na itong si Sara Duterte ay kasama dito sa Davao Death Squad na ito at Oplan Tukhang. So ngayon ay ipinipilit nila na si VP Sara ay siya yung pasimuno nito. Grabe, no? Tapos hinamon ni VP Sara itong mga taong ito na dito sa Pilipinas mag-file ng kaso ng murder. Murder talaga yung hinamon ni VP Sara. Mag-file kayo dito ng kaso sa Pilipinas ng murder laban sa akin. Ang problema, ito dito sa itong mga tao na ito, wala namang kasing naniwala dito sa Pilipinas kasi sa International Trial Court marami silang mauuto doon. Marami silang mabilog na ulo, mapapaniwala sa mga kwentong chismis nila doon. Kasi sa Pilipinas mga kabanat, kung ito sinalas Kanyas mag-file ng kaso dito sa Pilipinas, walang maniniwala sa kanila mga kabanat, no? Kasi dito sa tingnan mo tingnan mo ang timing ng paglabas nila ng issue na ito. Kung saan naging VP Presidente na si Sara Duterte, doon sila nagpaplano ng para siraan itong si VP Sara Duterte. Noon hindi naman sila naglalabas ng issue laban kay VP Sara, pati si Pulong, no? Kasama na nga sa sinasabi nitong ano na ito. So, itong mga tao nito, dapat pa ba itong paniwalaan? Kaya nga itong strategy ng mga pinklawan, mga kabanat, napakabulok, no? Itong anti-Duterte na mga birada nila, napakabulok. Kaya hindi sila mag-a-assist kung ganyan yung strategy nila. Alam niyo kung bakit? Hindi sila mahilig lumaban ng patas. Hindi sila marunong lumaban ng patas, mga kabanat. Gusto nilang siraan yung tao para sila mananalo. Kaya hindi nagtatagumpay itong mga pinklawan sa mga political career nila. Tingnan mo, nakaraan 8 diretso sa Irodoro, no? Itong panahon ng 2022, ilan lang nanalo, bagamat napakarami nilang nag-file ng candidacy, pero sino pinalad? Wala, kokonti. Risa lang ata ang medyo solidong nakikilala natin na opposition talaga ang nanalo dyan. Kaya alam nyo bakit hindi na nanalo itong mga ano na ito? Dahil mali talaga yung kanilang strategy. Mali. Itong pinklawan, itong tinatawag natin na in short na lang para walang masaktan, itong anti-Duterte, no? Mga anti-Duterte, hindi marunong kasi lumaban ito ng patas, no? Hindi sila marunong lumaban ng patas Alam mo bakit? Kung marunong lumaban ito ng patas, sana tumakbo sila ng walang siraan. Ang problema kasi, tingnan nyo, kung sino yung malakas, yun ang gusto nilang tibagin. Alam nila kasi si VP Sara malakas. Imagine mo, 32 million yan, mga kabanat. So, yan ang sinisikap nilang siraan. Kaya itong si Sara Duterte, hindi nila kayang mag-file ng kaso dito sa Pilipinas kasi wala naman talaga silang patuto Sa International Trial Court kasi, kaya nilang utuin yung mga tao doon kasi hindi naman taga Pilipinas Kahit sa ano ang sabihin nila, kahit sabihin pa nila doon sa International Court, itong si Sara Duterte kumakain niya ng tae. Maniniwala sa kanila 'yun kasi baka totoo hindi naman natin nakita. 'Di ba? Maniniwala talaga sa kanila noon. Kasi wala naman, hindi anong malay na International Court 'yan kahit anong sabihin mo doon.
Kaya hindi sila dito, doon sila nagpa-file ng kaso. Sinisikap nila doon ay dahil maniwala sa kanila doon, dahil kung dito sino maniniwala, sinong tanga ang maniniwala sa kanila doon dito mga kabanat, di ba? Wala talaga. So narito yung statement ni BP Sara, no, kinuha natin sa kanyang Facebook page. Buwelta ng Vice Presidente bago ang anyay script na ipinupukol sa kanya sa kanyang pamumuno. Hindi, ito muna, itong official pala kasi yan ay galing sa GMA7 yan. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Yun ang binitawang salita ni BP Sara, mga kabanat. Mag-file kayo ng kaso dito sa bansang Pilipinas. Ang timing, sakto talaga. Pagka panalo niya ng Vice Presidente, nakikita nila na malakas si BP Sara, ay bumira kagad sila, no? Imagine mo itong Silas Cañas, ang kakapal talaga, no? Talaga, sa bagay, yung mga tao na yan, basta't matapalan ng pera, kaya magsisinungalingan. Kasi ang problema kasi sa atin, mga kabanat, yung tinatawag na libel dito. Kaso lang, si BP Sara kasi nasa posisyon nasa gobyerno kahit anong paninira sa kanya, parang ano lang kasi si Las Cañas. Pero kung mga yan, pwede yan sampahan sana ng kasong libel Kaso lang, alam naman natin yung libel dito, dapat yung mataas sana na lagyan sana ng mataas na hatol, no? Kasi itong ginagawa kasi ng mga oposisyon, hindi marunong, no? Kaya hindi alam niyo kung bakit hindi talaga manalo-nalo itong oposisyon Si Trillanes tumakbo ulit yan. Ay nako. Gasgas yan talaga, mga kaban. Ganyan yung strategy niya. Wala namang na ibang ambag, puro ingay, tinan mo nung 3 years na natitira sa term niya bago maubos yung kanyang termino. Anong ginawa doon sa Senado? Sige, panay hearing laban kay President Duterte. Kaya nga doon yung lumabas si Las Cañas Diba? Si Las Cañas una, mga kabanat, ay ng pro Duterte, kinalaunan bumaliktad yan Diba? Bumaliktad yan. So ngayon ay medyo maganda-ganda na yung buhay, kahit tingnan natin yung mukha niya, medyo tingnan mo sa logo. Sa unang logo yan, tingnan mo, ang itsura na nung una, ayan, tingnan mo. Ayan ang original ng Las Cañas. Kita nyo? No? Halos pero ngayon, tingnan mo itsura niya. Panis, di ba? Parang panis na siya, gumanda ng mukha, nakasalamin na, medyo parang namumula na yung labi, parang mayroon pa bago ata nagsalita yan, mga kabanat, sa media, ay parang mayroon pang makeup artist yan. Tingnan kung balikan natin yung original. Napakalayo, mga kabanat. Tingnan yung shape ng labi niya. Shape ng mukha niya. Kumpara mo ngayon. Sarap ang buhay. Tingnan nyo. Panis. Di ba? Talagang yung mga tao nito, ginagamit talaga nila ang kanilang posisyon para kumita ng pera, para manira lang ng tao. Kasi kung talagang lalaban ito ng patas, tama yung sinabi ni BP Sara, mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Di ba? Mag-file kayo ng kaso sa Pilipinas kasi yung ginagamit nila ngayon international, kaya hindi na, parang ayaw nilang pumayag Ang papalusot nito ng mga na ito, saan ko ba narinig? Ang palusot nila daw kasi bakit daw? Kasi 2013, 2014, parang ganun na naging ICC pa tayo, tapos doon daw nangyari yung issue na yan, kaya covered pa daw si Sara Duterte. Imagine mo yung mga palusot nitong mga taong ito para makapakapanira lang. Di balit mamumukhang tanga, basta may sisingit lang kanilang kagustuhan, di ba? Kasi sana kung talagang involved ito si Sara Duterte noong 2017,
1816 pa, nagkaroon ng hearing sa Senado, dapat pinilit na nila, pinasok na nilang pangalan niya. O si Sara Duterte pala, ano yan sa Davao Squad? Siya yung pasimuno ng Uplang Tukhang. Ay, may narinig ba kayo nung sa panahon ni President Duterte na itong si Sara Duterte, siya yung pasimuno ng Uplang Tukhang? May narinig kayo? Wala, di ba? Kung ngayon, tingnan mo, gaano kasinungalingan ang ginagawa nila ngayon? Ngayon, ayan ang gusto nilang mangyari. Nagpapal sila ng may kaso. Subject na ngayon si Sara Duterte kasi sa International Trial Court, yung tinatawag na ICC. Na yung ICC, parang sa akin, nako, wala talagang yan mga kabanat. No? Wala talaga yung latoy-latoy, no? Parang lang yan, paninira ang ginawa nila, no? Parang dapat yan sa ICC maging independent talaga. May halimbawa, kung gusto talaga nila, gusto na lang talaga nilang mahimasok sa bansang Pilipinas, sana nagpadala sila ng tao dito at mag-imbestiga ng palihim para malaman nila, parang intel ba, no? Ayun talang gawin nila, hindi yung si Las Cañas, pakinggan mo yan, anong sasabihin, tingnan mo kung gaano kasinungaling yan, di ba? So, alam nyo bakit hindi sinungaling yan, dapat noon pa lang binanggit nyo yung pangalan ni BP Sara sa panahon pa lang ni President Duterte, no? Sinabi din naman ni Sara Duterte nung panahon niya, siya namumuno sa naging mayor yan, wala siyang narinig na nakadawit yung pangalan niya. Kasi nung presidente si President Papa niya o si President Duterte, si BP Sara yung mayor sa Davao, bakit di nila kinapit noon ang pangalan ni BP Sara? Ba't ngayon, naging presidente na, inatake nila? At lalo na ngayon, kung palapit ng eleksyon, inatake nila. At ngayon, subject na nga si Sara Duterte itong sa ICC na ito. At ngayon, itong si Las Cañas lumabas. Hindi tayo magtaka, sunod mga kabanat, lalabas din ito si Bato-Bato. Sa itaga nyo sa Bato, gumagawa pa yan ng script. Baka mamaya patang si Biko, mabubuhay ito Marami yang lalabas kasi mayroong mga tao dyan na palibot naghahanap ngayon ng mga, diba, nagbe-briefing na kung paano nila maninira. Yan ang nakikita ko mga kabanat, na itong oposisyon, lahat dapat masaway ito ng kung sino pa kung mayroon pa bang natitino na mga oposisyon dyan, yung utak. Alam mo, yung pagiging oposisyon hindi naman masama napakaganda yan dahil ang oposisyon siya yung pupuna sa mga mali ng nakikita ng, halimbawa nasa gobyerno, president, halimbawa si President Bongbong Marcos, kung may nakikita kang mali, mas maganda yan kung may nagpupuna kaysa wala kung wala kasi nagpupuna alam na nga mali, sige pa rin walang kwenta, mahirap maalanganin yung bansa natin. Pero ang pagiging oposisyon nila, ang napaka diehard bulok di ba? Tingnan nyo, gusto nilang manalo, ang ginagawa nila sisiraan itong alam nilang malakas. Dami talaga tingnan nyo, nakaraang eleksyon si President Bongbong Marcos, anong ginagamit ng mga oposisyon? Si Carpio, si President Bongbong Marcos involved yan kasama yan sa kinasuhan, kasama yan sa ill-gotten wealth, kasama yan sa hindi pagbabayad ng tax, ano-anong pinagsisingit. Tingnan nyo ngayon, may naniwala ba yung tao? Hindi sila nagbabalik tanaw sa pinagagawa nilang nakapaulit-ulit na strategy para manalo lamang, no? Nakikita nilang malakas ng isang tao para manalo na lang. Dinidestroy nila. Akala nila kasi yung tao, ang taong bayan, ng mga botante ay oto-oto, no? Mauto nila, no? Hindi nila alam na may social media na ngayon. Ba't sana kung panahon pa yan ni Kupong-Kupong na kahit anong sabihin nila sa media ay maniwala yung tao, yung ngayon may social media na kahit ano pang tumbling nyo yan sa paninira, hindi maniniwala ang tao dahil nakikita nilang ginagawa. Lalo na ngayon mayroong counter na sa mga ginagawa nila. Talagang mali, dapat magbago. Sa akin ang payo ko dito sa oposisyon na ito, magbago ng strategy, lumaban ng patas, no? Hindi yung pag-eleksyon, bato ng putik. Ito naman ang problema kasi yung binabato nila ng putik, hindi naman gumagante. Kaya yung botante doon sa taong hindi gumagante. Di ba? Itong gaya ngayon, sino bang ginagawa? Baka mamaya magpapile ng kaso yan, tapos sila din yung buka ng buka. Talagang kahit anong gagawin kasi, dapat sasawin nito ng oposisyon. Kahit anong gagawin nila, mga kabanat, kung oposisyon pa rin niya tatamaan dito no? Ang oposisyon pa rin natatamaan dito. Kasi wala namang iba, no? Ang mga duda ng ilan, wala naman talaga iba. Sino bang bibira yan? Alam nga naman si President Duterte, President Bongbong Marcos yung magpapaano na yan. Kaya alam naman ni President Bongbong Marcos,
Sinabi nga ayaw niya papasokin dito eh, yung ICC. Pero itong pink lang, itong mga anti-Duterte, ito yung pilit, no? Kahit nagmumukhang tanga nga, ika nga, di ba? Basta't nagmumukhang tanga, basta maipilit lamang ang kanilang kagustuhan. Imagine mo ICC, alam naman nila na wala ng jurisdiction dito ang ICC dahil nga nagkalas na tayo, pero ipilit pa rin nilang sinisingit. Di ba haling magmumukhang tanga basta may isingit lang na yan. Yung mga justice diyan, mga ex-justice diyan, nakakala mo ang tatalino, pero kung dating mo talaga sa sa sentido common, kumbaga common sense ay napakatanga man naman, di ba? Yan ang nakakalungkot mga kabanat dito sa mga opposition na ito, na paulit-ulit yung strategy nila, no? Ang dami namang analyzer, ang mga ang dami mga matatalino itong opposition, ang dami mga analyzer, pero hindi nila naisip na ang strategy nila paulit-ulit lang, mauulit din naman ang nangyayari sa kanila nung 2019 election, 2022 election na hindi talaga pinalad kasi strategy nila pag malapit ng eleksyon, naghahanap ng taong sisiraan. Alam nila halimbawa ang taong malakas, sisiraan nila, kakastiguhin nila, gagawa nila kagaya kay BP Sara. Alam nila si BP Sara malakas, sinusubukan nilang ma-divide itong boto ni BP Sara, diba? Kasi kung totoo namang sinasabi nito ni Bato-Bato ni Las Cañas na ito, dapat noon pa lang ay dinawit mo na yung pangalan ni Sara Duterte. So bakit nga ngayon nagdadakdak? Tapos sasabihin mo pa may pakana. Talagang hindi lang talagang si Sara Duterte daw may pakana ng Oplan Tokhang. Imagine mo kung gaano yan ka, sinong maniwalang tao diyan. Baliw lang maniniwala diyan mga kabanat. 'Di ba? Baliw lang. Talagang kasi kung dito sila mag-file ng kaso laban kay BP Sara, walang maniniwala dito eh. Pagtatabanan na sila ng judge dito. Kaya sinisikap nila lahat ng bagay din doon sila mag-file sa ICC kasi ang ICC mga kaban kaya nilang utuin. Ba? Kaya nilang utuin kasi alam mo, sasabihin ko, ito pare ito sabi ako, iba si Juan de la Cruz. Ito si Sara Duterte nakikita ko ito halimbawa lang, umiihi ito sa kahit ano pang kasinungalingan nila, kasinungalingan sasabihin, maniwalang ICC. Alam mo ko, hindi naman nakita ng ICC yan eh. Di ba? Gagawin lang ng script ito, yung patotoo. Ako yung head ng, membro ako ng Davao Death Squad. Ako mismo nakakita, kahit sabihin mo yan na lahat ng tao pinatay ni BP Sara dito sa Pilipinas, maniniwala yung ICC. Kung talagang ICC ay talagang lutang din, kurto utak, sa ibang salita, maiksing utak, mahina ang kukote ng mga taga ICC, maniniwala talaga kasi wala naman sila sa Pilipinas kumbaga ang ICC nakikinig sa mga marites, hindi nag-observe. Yun ang nakita ko. Nakakalungkot lang. Yan ang mga kabanat. See you next video. Doon tayo sa tama, hindi yun sa hindi yung puro kasinungalingan talaga.